guys, assembling ko nga pala tong racking. Tapos may 5 shelf siya. Ito. So para ikabit ko naman dito kasi maraming nakatambak na kalat. So isasalansan ko siya. So i-assemble ko to ngayon. Ang gagawin ko 4 na shelves na lang kasi kulang ako nung nung bracketing na kahoy, yung pampatibay. So ganito yung mangyari, yung pinakagitna ay yung lalagyan ko ng bracket na itong kahoy. So kahit mag-load ka ng mabigat, so yung suporta nasa gitna. So meron 2 akong sobra, so ilagay ko naman siya sa ilalim. So bali ganyan. Kasi pag hindi mo ginit na to, tapos ang gamit mo lang yung steel na L bracket na yan, so masyadong light yan. Tapos ganitong klase yung nabibili sa IKEA na shirt, yung ka-wood na to, tawag dito tapon. So katagalan, pag yung mabigat yung load mo, lumulundo siya. Kaya ang gagawin ko, igigit na ako yung pinaka halos sakop niya yung buong shelves. So ayun yung gitna mo. So mas maganda yung niya salo. So kaya niya yung load kahit maglagay ka ng mabigat sa gitna. So kaya niya. So ito naman yung likod. So yung sa opposite niya naman, itong isa na gagamitan ko naman ng ganitong bracket. So ayan guys, simulan ko na. Steel bracket, so yung suporta. So ngayon naman guys, assembling ko naman yung shelves. So naikabit ko na yung shelves, tapos yung bracing niya, yung pinaka support, para hindi mag-gewang-gewang siya ng pag ganon. At yung gitna hindi ko kinabit para open, pero pag kinabit, try natin guys pag kinabit ko, maganda din pala. Parang division siya. Tingnan. Yes! So siguro ko kakabit ko nga. Maganda.
So dito ko siya ilalagay. So para yung helmet ko may paglalagyan doon sa ilalim kaya sa taas. So dito ko siya ipepwesto. Okay guys, kabit ko muna yung gitna. Finished product. So tatanggalin ko yan doon kasi natakpan na yan. So ayan na guys, okay na. Tinanggal ko yung maliit. So ewan ko saan naman malilipat to. Dapat talaga ito dun sa loob. Itong ginawa ko dun sa loob. Kaso mas parang maganda, maraming may display dito. So okay, maraming pagpapatungan.